konti na lang, bibilhin ko na yung Apple Watch until I saw this Huawei Watch Fit 3 which I ended up buying, and today I will tell you why. Most of the gadgets that I have are Apple. Laptop, iPhones, iPad. So, nung naisipan ko na bumili ng smartwatch, ang unang pumasok talaga sa isip ko is Apple Watch. Kasi syempre, subok na natin yung Apple. Plus, magiging seamless yung ecosystem. But, here's the thing. Number one na naging deal breaker sa akin is yung battery life. Performance, no doubt. Battery life, kaya ang tagal kong hindi nag-smartwatch kasi one of the reasons I hate doing is charging a watch. For someone na nasanay sa digital, analog, kasyo, nasanay ako na hindi ko iniintindi yung battery life ng gagamitin kong relo. One of my followers on TikTok suggested this. Yung battery niya, guys, solid. Kapag in-on ko lahat yung features niya, umaabot siya ng 1 week. And kapag hindi mo naman in-on lahat ng features niya, it claims na it can last up to 10 days. And I'm also the type of person na ayokong hinuhubad yung relo. Hindi ko siya sinusuot pag naliligo. Yun lang yung time na tinatanggal ko siya. If ang battery niya, let's say 15%, then gusto niyo siyang i-fully charge ng hanggang 100 in less than an hour, guys. Oh my God! Ang bilis niyang i-charge. Though, china-charge ko lang to once a week, which I really, really love. Pangalawang feature na hinahanap ko sa smartwatch is yung madedetect yung steps ko. Actually, guys, yung mga hinahanap kong features, mga basic lang. One of the reasons kung bakit nag-decide din ako na mag-smartwatch is gusto ko nang matrack yung steps ko daily. Napansin ko naman talaga yung difference na kapag nakaka 10k steps a day ako, iba talaga yung feeling. Tapos, hindi masyadong bloated yung tiyan ko. And if you're gonna ask me anong mas effective, gym or 10k steps a day, mas effective pa yung maglakad ka ng 10k steps a day. This watch, nakakatulong talaga siya. Kasi meron tong feature na kunyari, nakaupo ako ng matagal. Nagbabibrate siya, tapos sasabihin niya, get up and move. Parang pinapaalala niya sa akin na, huwag kang tamad. Gumalaw ka naman. Nung first time ko nakita yung feature na yun, nagulat ako parang, okay, ito na, gagalaw na. Bibigyan ko muna kayo ng tour dito sa watch. So, okay, pag pinindot nyo tong bilog, ito yung makikita nyo. Pag inikot nyo yan, makikita nyo lahat ng applications. Actually, I'm not sure kung ito na ba lahat yun or meron akong hindi na-i-install. Let's be honest, guys. Tignan nyo yung itsura niya. Kung sasabihin man ng iba na gaya-gaya sa Apple Watch, well, hindi natin made-deny. Dahil may similarities talaga siya sa Apple Watch. Ito, isa pa sa feature na nagustuhan ko pala is itong Find My. Nakakatawa kasi pag pinindot nyo yan, I'm here. Nung una ko narinig yan, kala ako yung nagsasalita. Ang dami niyang features. Hindi ko naman nagagamit lahat yan, guys. Nabili ko lang pala to 5,129 kasi nabili ko siya ng sale. Mura niya compare sa Apple Watch. Pero ang SRP niya talaga, if I'm not mistaken, is 6,499. But please take note that this may vary kasi pwedeng magtaas siya in the future. Pangatlong feature na nagustuhan ko sa watch na to. Pag nag-a-alarm, nagbabibrate siya, yung magigising ka talaga. I think all smartwatches naman meron ganito. Ang pinaka-problem ko kasi, kapag nag-a-alarm ako sa cellphone, guys, hindi ako nagigising. Yes, guys, effective siya. Kasi para siya nangunguriyente. Hindi siya kuryente, guys, ha. Nagbabibrate lang siya sa wrist mo, ginigising ka niya. And then, next feature na nagustuhan ko dito, pwede siyang pangsagot ng call and text. Bali, papunta na po ako ngayon. Papalis na po ako. Sige po, sige po. Syempre, not all the time hawak ko yung phone ko. And usually, hindi ako nakakasagot sa call. Or kung may magte-text sa akin, minsan, buwan na. Kasi hindi na masyadong uso ang text ngayon eh. Imagine niyo yung presyo niya, tapos may ganun. Kasi not all smartwatches merong ganung feature, yung makakasagot, mapang-text mo siya. Although, pag nag-reply ka dito sa text, short reply lang. Itong watch na to, madami pa siyang features. Kagaya ng, pwedeng palitan yung straps niya. Kung gusto nyo palitan ng pink, yellow, gusto nyo palitan ng parang metal, para pwede siyang pang formal attire. Pwedeng-pwede. Ang mumura lang ng strap, guys, online. Depende kung anong outfit nyo, mababagayan nyo siya. Another bonus feature na gustong-gusto ko at nagagamit ko talaga is yung cycle tracker. Dati, ang ginagamit ko is yung sa phone. May mga months na hindi ko nalalog. Nakakalimutan ko. Pero ito, dahil lagi lang siyang nasa wrist ko, ang dali lang niyang ilog. Open mo lang yung app na Cycle Calendar and then pindutin mo lang yung edit. Tapos, yan, nalag mo na. Matatrack mo na yung cycle mo. And subukan na to, January ko to binili. Nag-work siya sa iOS and sa Android. Ay, nakalimutan
nakalimutan kong i-mention sa inyo guys, sobrang liit ng wrist ko. It's hard for me to find the watch na hindi masyadong malaki tignan. So, itong size na to, pwedeng-pwede siya sa maliliit ang wrist. Ayun yung itsura niya, hindi naman siya masyadong malaki. Conclusion, it's everything that I was looking for in a smartwatch. Plus, sobrang affordable niya. So, parang nakatipid pa ako. If ang requirements nyo for a smartwatch ay kagaya ng sakin, then trust me, sulit to. Feeling ko nga na ROI ko na. If meron pa kayong mga ibang features na hinahanap, search nyo na lang kung hindi ko binanggit. And tingin nyo hindi to para sa inyo, then go find other options. So, yun lang guys. Thank you so much. First review of the year ko to. Oh my gosh. Anyway guys, don't forget to subscribe. Like, oh, ayan. Nakalimutan ko na guys. Paano ba? Don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell. Meron pa mang bell ngayon for more vlogs like this. And sorry guys, hindi ko na alam yung sasabihin. Basta yan, see you on my next vlog.